We have to see this properly in its proper perspective. At ang susi po sa kadakilaan ay hindi po nakikita sa position, hindi nakikita sa power, hindi nakikita sa mga kapangyarihan o what authority mayroon ka. Ito po ay nakikita sa ating paglilingkod. Ito po ay nakikita sa mga pag-uugali na araw-araw ay i-display po natin. So this is very real na problem ng bawat isa. That is why even during the time of Christ, ito po yung kanyang talagang dinidil na issue with his disciples and with the people who really want to follow him. And one instance in Mark chapter 9, nag-uusap yung mga disipulo at sila ay nung nasa Capernaum, nasa isang bahay, ay nag-a-argue po sila. Nagtatalo po sila. Alam niyo po anong kanilang pinagtatalunan? Kung sino ang dakila, sino ang pinaka-the best, sino ang number one, sino ang first. Kaya on the way, sabi niya, they had argued about who was the greatest. Verse 35, sitting down, he called the 12 and said to them, if anyone wants to be the first, he shall be last of all. So kung sino yung gustong mauna, ay siya yung mahuhuli. At sino yung mga gustong maging dakila, sila yung mga naglilingkod. Sa mundo, ang itinuturo na sa atin, kung nais mong talagang ikaw ay magiging number one, magiging the best, you have to be the greatest. You have to be the first. Kaya tingnan nyo, even sa mga paligsahan, mga competition, mga sports events, talagang as much possible, ikaw yung champion, ikaw yung first. And by all possible means. At because, ang tumatatak sa isip natin most of the time is kung sino lang yung first honor, sino yung champion. Mayroon bang record na kinocompute nila or nakalagay sa data kung sino yung mga next to the champion? Wala po. No? Like example, NBA ngayon, no? Championship, na ako nanonood din. Ang hinihintay natin, sino yung mag-champion? Wala po tayong binibilang na mga next to the champion. Anong tawag niya? First runner-up. Wala nga ganun. No? Champion lang ang mahalaga. Because that's how the world teaches us. Pero ang message po, mensahe ng Panginoon towards greatness, ito po ay nagmumula sa pamamagitan ng paglilingkod. Kaya nararapat na maglingkod tayo sa Panginoon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, maglingkod ka sa Diyos. Maglingkod ka sa iyong kapwa. Okay? Kaya ito po, wag natin kalimutan, greatness in the kingdom of God is seen in humility, not in being number one. Ikaw yung the best, ikaw yung magaling, ikaw yung pinaka-productive, ikaw yung pinaka-fruitful, ikaw yung mga marami nang na-raise up na mga leaders. Hindi po ganon. Tinitignan ng Diyos kung ano yung attitude mo towards doing these things. Sa pagsagawa mo ba ng gawain ng Diyos? Of course, madaling tignan, madaling gawin, no? Yung pag-produce ng numbers. But in doing it, do you really maintain an attitude of humility? Do you really maintain an attitude that you do this to glorify God? And because of your heart, wholehearted commitment to reach out to your brother, to your sister, and help them grow in their walk with the Lord. Humility is one of the marks. Mark po siya, patutuo po siya ng isang totoong tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Mayroon pong nagsulat ng libro at pinag-aralan po niya yung mga commandments of the Bible, the precepts of God, the Word of God, at ano yung mga kwento instances in the Bible na kung saan ay na-display po siya yung command ng God at naipakita ng tao at may nag-model at may example. Of course, ang number one ay patungkol po sa pag-ibig. There are more than 50 instances in the Bible na tinuturo po niya ay mahalin mo ang Diyos, mahalin mo yung kapwa. Alam niyo po anong sumunod? Ang pangatlo po ay trusting in the Lord, 13 times or more. Ang kasunod po sa pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa is humility.
There are 40 times, instance in the Bible, na ito po ay iminodel, ito po ay, dahil ito'y tinuro ng Diyos, at mayroon po tayong ehemplo ng mga persons who modeled humility in their lives. So, importante, napaka-importante pala. At ako'y nagulat dahil wala yung joy, wala yung peace, wala yung faith, wala yung perseverance. It's humility. And of course, third, trusting in the Lord. That's why napakahalaga na nire-remind po tayo ng ating Panginoon in this area. Okay? And one specific set of verses na napaka-importante as we do the work of God, that we are to still maintain humility. Or we must maintain humility. That we will always, all the time, bring the glory, give the glory to the Lord. Kaya siya lang po ang karapat-dapat at hindi po sa atin. At sabi niya sa 1 Peter chapter 4, memory verse po natin to, is one, bawat isa sa atin, sa inyo, should use, gamitin whatever gift he has received to serve others. Remember, take note na biniyayaan ka ng Diyos ng kapangyarihan, ng mga kaloob, kakayahan, enablement through the giftings of the Holy Spirit so that you can do work of ministry. And one of the focus ng paglilingkod through the ministry ng Panginoon is by serving others. Servanthood. At sabi natin, you cannot do that unless you humble yourself. Maybe you can serve people who you look up to. But how about people na kagaya mo lang or mga people na mas mababa sa'yo? Can you serve them? Faithfully administering God's grace in its various forms. Sabi niya, kung ang isa ay magsasalita, dapat ang kanyang pananalita ay galing sa salita ng Diyos. Pag siya ay naglilingkod, maglilingkod siya sa pamamagitan ng kalakasan, wisdom, and everything na pinagkakaloob ng Panginoon. So that sa lahat ng bagay, ang Panginoong Diyos ay mapapurihan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. To Him be the glory and the power forever and ever. Amen. Mga kapatid, ang gawain po ng ministeryo ng iglesia, ito po ay nasa kamay ng Diyos. Wala po sa atin at ito po ay naisasagawa, naisasakatuparan, na-accomplish, nagkakaroon ka ng result, nagkakaroon ka ng productivity, fruit, or whatever ang tawag mo dyan, growth, development, dahil po sa Diyos at hindi po dahil sa kakayahan mo. It is because of the strength that God provides. It is because of the enablement of the Lord. Yeah, as much as possible, ni hint, ni one moment, mag-ingat po tayo na magkaroon ng glory to me. Of course, masarap pakinggan po yun. Masarap sa puso, masarap po sa pakiramdam na tayo ay nakakagawa ng something and then we are being recognized, we are being praised by other people. We are being recognized. But the Lord says He should do it with the strength God provides so that as a result, God is praised. God is glorified. God is magnified. Of course, ang package noon, masaya po tayo. There is joy in our hearts that we are able to do the work of God. Pero yung pag-honor, pag-glorify, pagpupuri, ito lang ay sa Panginoon at hindi sa atin. Okay? Kaya mag-ingat po tayo. Anytime na we are being praised, anytime na tayo po ino-honor, dali-dali nating, agad-agad nating ibigay sa Diyos ang papuri. Glory to God. Ito yung sabi sa'yo, ako nagud na. Anag yun na, expected na, kaya ako nagud na. Ha? So ako. Then you become proud. So yun po yung warning sa atin. So, kailangan sa ating paglilingkod, kailangan ito yung isa-isip po natin. Take note that not all are natural servants. Marami din yung kanilang struggle ay paglilingkod. But you can do it still. Why? It is the Lord who will give you everything. All the support, all the wisdom, all the necessary things na kailangan mo para maisagawa mo yung paglilingkod sa iyong kapatid. Yung iba naman, mga natural servants.
Even mga non-Christians, mga non-believers, magaling din silang maglingkod. Ang kaibahan lang, pag ang unbeliever ay naglilingkod at sila ay pinapurihan, sila po ang nakaka-receive ng glory. Sa atin, bilang mga anak ng Diyos, ito po yung kaibahan. Sa ating paglilingkod, either it's your gift, kasi gift din yun, no? Yung pag-serve, it's a spiritual gift. But even then, in general, tayo pong lahat bilang mga anak ng Diyos, ito po yung ating pagkatawag ng Diyos sa atin, tinawag tayo para maglingkod. At sa ating paglilingkod, ang Panginoong Diyos ang napapapurihan. God is glorified, God is honored, at through Jesus Christ, kaya napakahalaga na wag sa ating sarili, wag sa ating self, no, sa ating mga accomplishment, yung ating bigyan ng papuri, kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Na siyang may karapatan, siya ang karapat-dapat para sa mga papuri na kailangang ipagkaloob. So lahat po ng ating kakayahan, lahat po ng mga pagkakataon upang makapaglingkod, ito po lahat ay galing sa Diyos. At kailangan gamitin po natin kung ano yung kalooban ng Diyos, gamitin po natin upang paglingkuran ang ating Panginoon. Let us use every ability, every advantage we have received from God to glorify Him, because that's the purpose why we are called by the Lord. Another verse in 1 Corinthians 15, no? Pansinin po natin, no? Napaka-amazing si Apostle Paul. At alam natin kung ano yung kanyang mga naisagawa sa ministry ng Panginoon. Almost half of the New Testament dahil po sa kanyang bunga po ng kanyang paglilingkod sa Diyos. Pero ito po yung kanyang sinabi. For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. How come? Na si Pablo, sinasabi niya, ako yung pinakakulilat. Ako yung pinaka-last. Ako yung hindi importante sa lahat ng mga apostles ng Panginoon. Bakit niya nasabi yon? In spite of his great achievements in ministry, to the point that he became a martyr for the Lord. Sabi niya, by the grace of God, verse 10, by the grace of God, I am what I am. Grasya lang po ng Panginoon. That is why napaganda po na ito din yung ating kaugalian. Na lahat ng ating mga pwedeng makomit sa buhay, ma-accomplish sa buhay, it's all by the grace of God. Appreciate ko yung isang kapatid na lately naman na-recognize naman siya ng napakalaking achievement. At nakita ko sa mga conversation, sabi niya, it's all by the grace of God. Congratulations sa isang ate being recognized as one of the scientists. At kapamilya po natin siya. Or sabi niya, it's all by the grace of God. Praise God. And His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them. So kahit sa kanyang pagsusumikap, sa kanyang paningkamot, na grabe na gyud nga paningkamot, gihatag niya tanan. No, sabi niya, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Even sa kanyang pagsusumikap, even sa kanyang mga accomplishment, even sa kanyang grabe na pag-concentrate sa gawain ng Lord, ito pa rin ay dahil nagawa niya, dahil ito sa grasya ng Panginoon. So mga kapatid, let's always remember to credit our hard work and faithful labor strictly to the grace of God. Lahat ng ating mga attainments, lahat ng ating mga accomplishments, whether sa secular na mga gawain po natin, sa ating profession, or sa ating ministry to the Lord, sa grasya lang ng Panginoon Diyos. It's all by the grace of God. Sabihin mo sa katabi mo, it's all by the grace of God. Saan ka man makarating, ano man ang maabot mo sa buhay, saan ka man dalhin ng Panginoon sa iyong paglilingkod,